Hello Kadeiwa! Another table skirt and design ideas. Ito ay Triple Diamond Part 2. So yung Part 1 natin ay nai-upload na natin. So dito sa ating Part 2 ay nag-change lang tayo ng color, red and white. Sa Part 1 natin ay red and green yung ating color combination. So ito yung ating Part 1, naka full diamond yung design niya. So dito naman sa ating Part 2 ay naka V-shape diamond yung gagawin natin. So una lang natin gagawin ay magme-measure lang tayo ng mga 4 inches bago natin ipin itong ating by pair na double pleats. Ayan, ipipin lang natin. So pantay-pantayin lang natin by pair yung pagpin natin. 4 inches bago magpin. So ang full video tutorial ng part 1 natin ay nai-upload na natin kung paano natin measure itong ating back splits and mga double pleats para sa diamonds. Nasa part 1 yung full video kung paano natin ginawa. So ayan na. Next naman natin gagawin ay magme-measure tayo pababa ng 3 inches para sa size ng ating diamond. So, yung paggawa natin ng diamond ay simula sa taas, papuntang pababa. So, next naman itong side to side ay ipipin lang natin. Ayan. Para medyo nakabuka yung ating diamond. So, ngayon, ipipin na natin yung sa baba, 3 inches ulit pababa para mag-form na ng diamond yung ating gagawing V-shape diamond. So, ayan. Next naman, pagkatapos natin ma-form yung ating V-shape diamond, so itong mga laylayan, ayan. So, ifo-fold lang natin, paakyat, then lagyan ng pins. So, kada excess ng laylayan ng ating diamond ay i-rose fold natin. Doon natin ipipin mismo doon sa may diamond, pinagpinan ng ating diamond. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, medyo paos dahil inuubo at sinisipon ako ngayon. So ayan, pagkatapos natin ma-fold itong left side, so yung sobrang clut natin dito, pag natapos na natin maipin yung pinakalas, magawa yung rose fold sa pinakalast, so may makikita kayong sobrang clut, so itatago lang natin yan sa likod ng ating diamond. Ayan, ifo-fold lang natin ng konti. Then, lagyan ng pins at ipipin natin siya doon mismo sa likod. Ayan, para maitago siya. So, ayan, pagkatapos na sa left side, dito naman tayo sa right side. Next naman, dito tayo sa taas, yung mga dulo ng mga pleats natin ay ifo-fold natin paloob. Ganyan. So, ang nagamit lang nating clut dito sa kulay red ay 6 to 7 yards at sa white naman ay tig 3 yards. Tatlong 3 yards. At ganito na yung magiging look niya. Ayan, pa V-shape yung ating diamond. Then, ganun din yung gagawin natin dito sa left side. At ito na yung magiging look niya, naka triple V-shape diamond. Pwede rin natin siyang dagdagan pa sa top ng ating table. Lagyan natin ng mga rose fold on top. So, yung nilagyan natin rose fold on top is alternate color, white, red, white, red. Ayan. Marami na akong tutorial niyan kung paano gawin yung mga alternate rose fold on top. So, hanapin nyo na lang sa ating YouTube channel, sa playlist natin. So, makikita nyo dyan kung paano natin ginawa ang alternate color na rose fold on top. At ito na yung maging final look ng ating triple V-shape diamond. Part 2 ng ating triple diamond. Napakaganda tingnan, simple at napaka-eleganteng tingnan. Perfect yung color combination niya, red at white cream. Perfect na perfect siya sa kahit anong okasyon mo gawin, mapa-wedding, christening, baptism, birthday, debut, kahit anong okasyon pwede. Palitan mo lang yung color combination kung ano yung color combination ng inyong motif sa inyong okasyon. At gagawa pa tayo ng mga iba't ibang design para may mapagpipilian kayo. Don't forget to like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Follow at share this video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone. See you on next upload.